Puta ina mo, John Vic Rebulla. Kahapon lang may cousin was murdered. Yung escort na retired na police ni Yorme Isko Moreno. Pinatay. Malapit na sa bahay nila. Basta binastos si Tatay Digong. Vlogger din to. Binastos si Tatay Digong. Maraming nag-comment sa kanya. Maraming nag-repost ng mga ano niya. Maraming... Happy anniversary! Happy anniversary sa'yo ha. Ayan ha. Never bring him home. Sabi nga nila. Sabi mo, John Vic, na mas ligtas ang Pilipinas sa ngayon. Nag-minor na, oh. Papunta sa akin. It sounds na. Naranin mo nga kung may ano. Bang. What's up mga kayon, and welcome back pa rin syempre dito lang sa Joe Malone TV para sa issue ng bayan ating pag-usapan. Di kami natatakot sa katotohanan. Magandang umaga! On TV, issue ng bayan. Lunes na Lunes. Pag-usapan. Tunay Maganda itong pag-uusapan natin. John Vic, ano na? yan. Sumasalamin sa katotohanan lamang. Para sa mamamayan. Anong bumaba pinagsasabi mo? Totoo ang laban. Hindi puro drama, di rin chismisan. Biglang kasagutan. Kasama ka rito sa diskusyon. Boses mo may halaga sa solusyon. Laging alerto, mapagmatcha. Truth ang hanap, di kami natitinag. Walang palusot, walang dayaan. Tunay ang serbisyo. Diretso. Bakit ito pag-uusapan natin? Stay tuned mga kayon, hintay lang natin. Malone TV, Issue ng bayan. ating pag-usapan. Mega love shoutout sa lahat ha. Walang kinakampihan. Sumasalamin sa katotohanan lamang. Para sa mamamayan. Totoo ang laban. Walang kulang, Yeah. walang kampi. Balita, talakayan, katotohanan. Para sa bayan. Alright, mega love shoutout sa lahat ng mga viewers natin abroad ka man o dito sa Pilipinas, Luzon, Visayas, Mindanao. Attendance check po muna tayo dyan mga kayon. Paki-comment naman dyan sa baba kung saan yung exact location nyo para sa engagement natin. Then, paki-like and share itong video natin. Ito, importante to para naman sa algorithm. Maraming salamat sa lahat ng gagawa niyan. At kung hindi naman malaking kaabala sa inyo, paki-double check na rin kung nakasubscribe na kayo. Kung hindi pa naman, paki-subscribe na lang at paki-click yung bell icon para lagi kayong updated sa mga videos na in-upload natin araw-araw. Sa description box, merong mga backup channel dyan, pero may mga upload tayo dyan. So, paki-check na lang, paki-click na lang kung ano yung mga trip nyo dyan, kung trip nyo yung mga podcast. We're talking about anything under the sun when Tito Talks. Pagka-trip nyo naman yung mga food trip, yung mga anli-anli na yan, yung mga mura na marami pa dyan sa Tito ng Inamo, Tito John. At meron din tayong travel dyan, yung Joe Malone Work Travel at kung ano-ano pa. Marami dyan mga kayon. Palambing naman, paki-subscribe naman at paki-click na rin yung bell icon. Kasi, syempre, kailangan natin ipakita kung ano nga merong suporta ang mga DDS at higit sa lahat, backup channel na rin natin yan just in case na trabahuhin nila yung channel natin. Hindi malabong mangyari. Talagang lahat pipilayan. Lahat iisa-isahin. So, just in case lang, alam nyo naman, kailangan lagi tayong handa. Boy Scout naman tayo dati. So, may mga backup channel dyan, mga kayong kailangan ko yung suporta nyo. Paki-subscribe na lang lahat kung kaya. Okay? Kung hindi naman malaking perwisyo sa inyo, mga kayon. Alam ko, solid tayo rito. Mega love shoutout sa inyo lahat. Maraming salamat sa suporta nyo. Game! Game. Okay. Oh. Ito, bago lang to. Late lang to. Puta ina mo, John Vic Rebulla. Kahapon lang may cousin was murdered. And you will say ligtas ang public at bumaba ang crimes ng Pilipinas? What the F? Tamaan ka sana ng missile from Iran. PI, sinungaling. Jack Lee, ano to for Filipino-American Army veteran. Pucha, yari ka na ngayon. Nung mga nakaraan kasi, merong kumakalat sa SOCMED na yun nga,
allegedly galing kay John Vic Remulla na bumaba nga daw yung krimen, hindi kailangan ng pumatay para ma-solve yung mga drugs sa Pilipinas. Then, nagsulputan to mga to. Lately lang to bago lang to. Parang, ano ba kayo, Sunday? Last week lang. Parang isang araw lang. Kung hindi nyo pa nababalita sa mga TV, sa mga mainstream media natin, bago lang yan. Kaya nagagalit sa kanya. Minumura ka na, John Vic. To the point na magmura ka na sa SOCMED, tapos ganyan, galit na galit yan. Puta, hindi ka naman magmumura pag hindi ka naman galit eh. Di ba? Ang nakakaloko kasi dyan, yung pilit mong sasabihin na okay na rito, wala nang safe na dito sa Pilipinas, tapos patuloy yung nangyayari. O ito, bibigyan ko kayo ng sample ha. Ito, kanina lang. Ano ba kayo? Sunday. Kanina lang. Kanina lang. Yung escort na retired na police ni Yorme Isko Moreno, pinatay. Malapit na sa bahay nila. Malapit na yan o baka tapat na yan. Ang pangalan, George Capistrano, 56 years old, was fatally shot by motorcycle riding in tandem, Barangay 134, Balut, Tondo, while allegedly serving as security escort from Manila Mayor Francisco Isko Moreno Dumagoso. Kanina lang yan, bagong-bago. Kinuha pa yung pintas. Maririnig nyo, may video tayo. Ha? So, binaril, dalawa sila, riding in tandem, tapos pinipigtas niya yung kwintas eh. Hinihila niya yung kwintas, makapal yung kwintas nito, maririnig nyo. Kaya, binuksan pa ng ganon. Kaya medyo tumagal pa ng ganon. Sabi, nung asawa, narinig pa niya yung putok ng baril, dalawa. So, meaning, it's either tapat o malapit na. Kasi nakita mo, nag-minor na eh. Diba? Mamaya, makikita nyo yung video. Diba? Makikita nyo yung video. So, kanina lang yan. So, asan yung sinasabi dyan na safe, na bumaba yung crime rate sa Pilipinas? Alam mo ang problema sa SOCMED? Ito totoo. Real talk to. Alam mo ang problema sa SOCMED? Dalawa eh. Sabi ko nga lagi dito, kaya kang gawing masama sa SOCMED. Yung mabuti, kayang gawing masama. Yung masama, kayang gawing mabuti. Istoryahan lang ang labanan dyan. Caption lang. Ang Pilipino, mahilig sa chismis. Di ba? Mahilig sa chismis. Naniniwala sa chismis kahit hindi na bine-verify. Yari. Tapos. Di ba? Ganun na nangyayari. So, ginagamit nila yon dahil alam nila na ang SOCMED talagang babad ang tao, ang Pilipino sa SOCMED. Pag nakita, uy, bumaba na ang crime rate. Pare, okay, ligtas na tayo, labas na tayo. Putang na, patay! Di ba? Well, I'm sure itong mga viewers ko, matatalino to. Puta, hindi naman safe. Kalakatarantaduan naman yung sinasabi. Kung talagang, yung panahon ni Tatay Digong, yun ang safe. Diba? Yun ang safe. Totoo. Diba? Yun ang safe. Magkaroon man ng crime rates nung panahon ni Tatay Digong, siguro maliit na chances na lang talaga. Dahil tutuluyan eh. Tutuluyan pag nahuli. Diba? Sa Pilipinas, hindi pwede yung lalambot-lambot ka pagka politiko ka. Kailangan dito yung gaya ng sinasabi ni VP Inday Sara Duterte, ibalik ang tapang at malasakit. Di ba? Hindi pwedeng puro malasakitan lang tayo rito. Paano susunod yung mga yan? Hindi naman pwedeng puro matapang. Kaya nga hindi sumusunod yung mga yan kasi alam nila, kaya nilang lusutan dito. Pero pagka yung nag-abroad yung mga yan, susunod dyan doon. Di ba? Itanong natin sa mga OFW dyan na viewers ko. Sumusunod kayo sa batas dyan, di ba? Dahil pag hindi kayo sumunod, yari kayo. Di ba? Ang problema, kaya natin gawin dyan, ba't hindi natin kaya dito? Kasi alam natin dito, kaya natin lusutan. Ang hindi lang nakakalusot dito, may hirap. Totoo lang. Di ba? Kaya kayo nasasabihan yung batas sa Pilipinas, pangmayaman lang. Hindi naman makukoin yung salitang yan kung hindi naman nangyayari o hindi naman nila na-experience. Diba? May video tayo niyan, hintayin niya lang. Ayan yung sinasabi ko. Mas ligtas na ngayon kumpara dati. Bihira na lang ang patayan sa ilang lugar. Bihira nga lang na merong mga adik. Yan ang mema.
Yung may masabi ka lang, may ma-post ka lang. Even though na alam naman ng mga Pilipino na hindi naman totoo yan. Yun nga lang, para doon sa mga mabababaw, yung experience o yung paniniwala, maniniwala dyan. Kumbaga may maluloko at may maluloko at may maniniwala at may maniniwala pa rin. Ginagamit nila yung SOCMED, di ba? Most probably, Facebook, TikTok, yan. Usually ganyan. Yan. Iba kasi sa YouTube eh. Iba sa YouTube. Iba sa TikTok. Iba sa Facebook. Iba sa Twitter. Lahat yan may kanya-kanya. Iba sa Instagram. Di ba? Yung Instagram nga ngayon, medyo may pumapasok ng mga balita. May mga suntuk-suntukan na ako napapanood. Dati, medyo maganda ang Instagram. Pag ayaw mo ma-stress, Instagram ka. Pag gusto mo ma-stress, Facebook ka. Depende kung gaano nila kayang salain eh. Di ba? Ito yung sinasabi ko. BP Duterte says, four politicians have asked to run for senator in her 2028 slate. March 15, 2026. Ngayon. Kahapon. Di ba? ABS-CBN. Baka sabihin nyo, nag-share tayo ng ano dyan, ng fake news eh. Di ba? Galing sa ABS-CBN yan. 2026 pa lang Ang estimate natin, 2027. Kasi ngayon, 2026, tatrabaho pa yan. Di ba? Tatrabaho pa yan. Yung mga dyan, trabaho tayo, papaksakin natin ng Duterte. Pagka hindi na nila nagawa yan, oops, kanya-kanyang kabig na yan. Ise-save nila yung sarili nilang upuan. At kaya nilang gawin yun kasi mga ganid yun eh. Mga ulupong yun, mga ganid yan. Diyan mo makikita na kaya nilang talikuran yung mga kaalyado nila, yung mga kakampi nila para ma-save lang nila yung upuan nila sa 2028. Panibagong istorya na naman ng kain-tae. Kung sila kain suka, hindi yun. Pwede mo pang kainin yun pag wala ka ng pagkain. Kadiri nga lang. Pero yung kain-tae, yung tinahe mo na tapos kakainin mo pa. Sorry for that yan. Baka mamaya may kumakain dyan. Pero yun yung pinaka-tamang termino para sa kanila eh. Diba? Kasi mga ganid yan mga yan. Isa-save nila yung sarili nilang upuan sa 2028. Otherwise, yari sila. Napaka-ironic, common sense, common knowledge na lang to. Lahat ng tumahimik sa issue ng flood control, sigurado, most likely, lamnatoids. Bakit ka tatahimik sa flood control issue? Yan nga yung magandang pagkakataon para mahalin ka ng Pilipino. Ninakawan nila tayo ng pera. Ano pa ba? Kasi medyo hindi ramdam yung galit. Kasi hindi naman talaga direct lang ninakawan gaya ng mga hinold up ka. Kumbaga, hinulog mo na sa gobyerno, bahala na sila dyan. Pero hindi mo alam, sa inyo umaasa yung mga korap na politiko, kaya ninanakaw nila yung pera. Hindi lang directly, kaya parang hindi masakit eh. Pero sa totoo lang, masakit talaga yun. Dahil trilyon yun. Di ba? Diyos ko naman. Di ba? O ngayon, kain-tae sila. Kaya nilang gawin yan. Kaya nilang gawin yan. Manood na tayo. Ito na ba yung last? Okay, game. Ito yung sinasabi natin. Yun yung pulis, yung nakaputi. May riding in tandem sa likod. Sira na yun dyan. Yung Nag-minor sounds na, oh. Kabila daw sa papunta sa amin. Yung sounds namin. Naranin mo nga kung may ano. Pang. Kasi kabilang CCTV. Yung may sounds. Nag-tilt sa balik. Yan oh. Kinukuha eh. May kinukuha eh. Kinalas ko yung yung pintas eh. Hindi mo mahatak yan. Hindi mo mahatak Ayun, yan. dyan ang nagkakalas Kapal siya ng dyan, pintas oh. niyan. Pero nilatak niya pa rin, no? Atak na atak, oh. Ginanon niya eh. Nalugalog niya eh. Nakuha yung kwintas. Nakuha raw. Ulitin natin. Sira na yun dyan. Yung sounds niya sa kabila daw sa papunta sa amin. Nag-minor na eh. Naranin mo nga kung may ano. Kasi kabilang CCTV. Yung may sounds. Nag-tilt sa balik.
Kinalas ko yung yung pintas eh. Hindi mo mahatak Hatak yun. niya. Hindi mo mahatak Ayun, yan. siya nagkakalas Kapal siya ng dyan, kwintas oh. niyan. Kaya nga. Pero ninatak niya pa rin, no? Atak na atak, oh. Ginanong niya eh. Nalugalog niya eh. Nakuha yung kwintas. Nakuha raw. Police. Retired Police Maynila, escort ni Yorme Isko Moreno. Ano yung sinasabi mo, John Vic, na mas ligtas ang Pilipinas sa ngayon? Alam nyo, yung nagnakaw na yon, hindi ko masasabi na hindi naggagamit ng droga yon. Bakit ka mo? Hindi mo kayang gawin ng normal na tao lang yun, na pumatay ka ng tao. Katarantaduhan yun. Kung ikaw matino ang pag-iisip mo, hindi ka polluted yung mind mo o yung mga cells mo ng drugs, hindi mo gagawin yun. Diba? Manghihiram ka ng tapang kahit nga lasing. Hindi ako naniniwala na lasing nakainom. Nagsusuray-suray yun. Baka hindi pa makatama yun eh. Diba? Hindi gaya ng mga addict, yung mga drug dependent talaga, matik na yun. Kaakibat yun ng paggawa ng masama, yung pagiging addict. Di ba? Kinuwento ko na yan doon kung ano yung ladderization ng kung paano nagsimula yung patikim-tikim hanggang sa talagang pumapatay na ng tao. Kinuwento ko na yan dito. Galing ako, lumaki ako ng Tondo. Kung saan talaga mulat kami. Kung sino yung mga adik. Kaya mo nga ipikit yung mata mo tapos tumuro ka. Kunyari, masama-sama sila dyan. Tumuro ka ng hulaan mo lang. Tatama ka pa eh. Malaki pa yung percentage na tatama kang adik yung matuturo mo eh. Alam namin kahit wala ng DNA drug test yan. Yung body gesture pa lang yan, body language pa lang yan, puta. Lumaki ako dyan. Alam ko yan. Diba? Hindi mo kayang gawin yung ganun bagay ng normal ang pag-iisip mo. Puta, pwede ba? Diba? Katarantaduhan kung sasabihin mo, hindi, normal yan, di naman nagda-drug addict yan eh. Putang ina, normal pala eh, ba't pumatay ng tao? The fact na pumatay ka ng tao, hindi ka na normal noon. Hindi na natin kailangan pang silipin kung nag-a-addict ka o hindi. Kung ang tanong lang, normal ba o hindi normal eh. Diba? Pumatay ka ng tao, malamang makapal yung kwintas. O, magkano ang per gramo ngayon? 8,000 per gram. Ang gold ngayon sa Pilipinas Sa Pilipinas. Kakakita ko lang eh. Kasi gusto ko mag-invest kaso naalala ko wala pala akong pera. So dati parang 2,000 lang, tapos nag 6,000, tapos ngayon 8,000 per gram. Eh kung makapal ang kwintas noon, most likely 100K above ang presyohan niyan. 'Di ba? Saudi man yan, Chinese yan kasi per gramo. Tapos sasabihin ni John Vic, ligtas ang Pilipinas ngayon. Pwede ba? Di ba? Etong mga nangyayaring, di ba, pinag-uusapan natin yung ginawa ninyo sa NBI. Kasi etong paulit-ulit na tinatanong nung time na in-interview namin si Attorney Baligod na baka naman katulad din yan nung kay Gutesa na sa simula lang, tapos pag tinakot yung pamilya, naintindihan natin, ako, naintindihan ko yung nangyari kay Gutesa, napakahirap nga rin naman. Sabi nga nila, i-bash ka na at lahat, gawin na sa'yo lahat, pero pag ang pamilya mo na, dudugo na yung puso mo dun Diba? Alam natin yan. Pero kayo ba, kasi yan ang tanong sa amin siyempre, di man namin masagot, kayo po ba, hanggang kailan kayo, at sigurado ba kayo hanggang dulo, itutuloy nyo itong laban na to? Sige po, kahit sino po. Hello sir, para sa amin tong tropa na to sir. Kung anong naumpisahan namin, hanggang dulo na ito. Yun, Wala dapat. nang iwanan. Tatapusin na namin kung sana nga matuldukan na to Kasi naumpisa na namin to. Hanggang dulo na ito. Paano sir kung merong magtrilyani sa inyo? Malabo. Malabo mangyari. Malabo. Malabo si Medyo Trillanes, ibang breed yun, Iba. Oo, mixed breed yun. Ibang breed. Sige po. Meron pa iba? Hindi po gawain ng Maris yung ganun, sir. Hindi po gawain ng Maris yung ganun, sir. Yung ginagawa ni Trillanes. Sa amin nga, sir, sa dami-dami naming malita, dinadala kung saan-saan. Kahit 1,000 man lang, kasi 1,000 o 500 na ang laman yan. Hindi pa kami nakatikim yan na magkuha dyan. Diba? Saka in fairness dito sa 18 Maris na to, kita mo ka Di ba? Kita mo ka. Talagang may pagkakakilanlan. Kita mo ka.
Yung ibang mga witness dyan, yung mga ibang whistleblower dyan, balot na balot, pero ito, kita mo ka. Makikilala to. Pucha, tama naman yung sinasabi. Pagka pamilya ng pag-uusapan, baka mamaya may mga umatras. Pero ito, sinasabi nila, tuloy daw ang laban hanggang dulo. Kasi totoo naman eh. Yung mga siga nga nakilala ko sa Tondo eh. Pagka nung nagkaasawa at anak na yun, hindi nawala na yung pagkasiga eh. Lumalambot na kasi may mga anak na, 'di ba? Totoo 'yun, 'di ba? Kaya nga yung iba ang kinukuha, yung walang pamilya para walang maiiwan kasi parang they have nothing to lose pagka walang pamilya, 'di ba? Pero ito honest to sa akin lang ako talaga humahanga sa ginawa ninyo. Dahil pwede naman kayo manahimik eh. Pwede naman kayong mabuhay ng mapayapa, 'di ba? Alam naman natin ang gulo-gulo na ng mundo. Pwede kayong mabuhay ng mapayapa pero nagsalita pa rin kayo. Napakahirap niyan eh. Ako nga pag nagsasalita, ang dami kong kasong kinaharap eh. Paano pa kaya kayo na talagang ang binangga ninyo at talagang detalyado ang sinabi ninyo? Talagang kita nyo, ilan na demanda ninyo ngayon? Diba lahat ata ng binanggit ninyo, dinimanda na kayo. Anong nagbibigay sa inyo ng inspirasyon na tumuloy-tuloy dito sa laban na to? Nagsalita kami, sir, dahil sa kapakanan po at kinabukasan ng ating bansa, lalong-lalo na po sa aming sari-sariling pamilya at sari-sariling bayan. Kasi alam na namin na napakatalamak na talaga ng korupsyon dito sa bansang Pilipinas. Kaya kailangan natin tuldukan dito, sir. Magtulungan tayo, lalong-lalo na sa mga taong bayan, na suportahan kami kung may suporta kayo sa amin through our emotional o Prayers. hindi naman kami humingi ng financial, sir, kasi sanay kami sa hirap, sir, sanay kami sa gutom. Marines eh, Mulat sa syempre. pula pumasok kami ng military, yun na yung na-train sa amin, sir. Yes, Hindi oo. kami tumatanggap ng kung anong offer sa amin, sir. Yun lang po. Sir, kailan pa at saka saan pa? Kasi may kasabihan nga tayo, sir, the evil triumphs when good men do nothing. Yun. Eto sir, mga sir, halimbawa, wag naman sana. Pero kadalasan po kasi parang ginagamit yung pamilya para panghinaan kayo o matras kayo sa laban. Bawat laban na sinusong, lagi po nangyayari yan. Paano po kung gamitin ang pamilya nyo para patiklupin kayo? Hindi nyo po ba naisip yun na madedelikado ang pamilya namin? Sige sir, ikaw, hindi ka pa nagsalita si sir, ngayon na. We are ready, sir. Ready. Saka paano mo masasabing sinasabi nila scripted eh, 'di ba? Sinasabi nila scripted. Okay, ganito. Psychology ako 'di ba? Alam niyo naman 'yan, psychology graduate tayo. Paano mo sasabihin scripted yung mga sasabihin nitong 18 Marines? Yun ang sinasabi nila eh. May dead air nga eh. May lapses nga eh. Di ba? Maboboring ka pa nga pag ang tagal naman sumagot na ito. Ang tunay na scripted, pagka binato, alam na kagad yung sasabihin. Ito, may mga may dead air pa eh. Di ba? Ang tagal sumagot, tapos di malaman, pagka na sumagot, yung hindi pa makonstruct yung sari-sariling bansa pa yung sinabi. Hindi ko sabi niya, pinaglalaban daw niya para sa sari-sariling bansa. Isa naman bansa natin. Meaning, kung psychological sa psychological aspect natin titignan, hindi yun scripted. Kasi makikita mo na uutal-utal, may dead air, ang tagal bago makasagot, parang iniisip pa kung ano yung sasagot. Kung scripted dyan, alam na kaagad nila yan. Baka yung tanong na ibigay na sa kanila bago, mapaiisip na lang nila kung ano yung sasagot nila. Pero ito hindi, di ba? May dead air, papasahan pa ng mic, hindi malaman kung sino magsasalita, di ba? Sir, para sa akin, Thank you. itong nabuo namin to na pag-uusap noon, nag-ano na ako sa pamilya ko, kwininto ko na kung ano yung katotohanan para sa amin yung mga pagdi-deliver at kung ano yung nakikita namin at kung sino ang pinagdi-deliveran namin. Sabi ng pamilya ko, kung ano yung totoo, sabihin nyo. At andito lang kami, sabi ng pamilya ko, kaya yung pamilya ko, sila yung nagpapalakas ng loob ko. Kaya sumama din ako dito at nabuo itong team namin na naumpisan namin. Kaya hanggang dulo na to. Para sa bansang Pilipinas. Totoo. Meron pa po. Sir,
Ayun. Okay? Ay, yung sinasabi niyo sir na pakialaman yung pamilya namin, iba namang usapan yan kasi hindi naman, ang sa amin lang dito, yung usapan lang man sa korupsyon ang pinaglalaban namin. Iba na pong usapan ng pakialaman ng pamilya namin, gira na po yan. Nako. Okay. Hindi kasi alam nyo, sabi nga, sa mga adik, walang imposible. Alam nyo naman yan, di ba? Hindi, wala akong pinatutukuyan, pero sa bangag, walang imposible. Lahat ay gagawin para talaga proteksyonan ng sarili. Di ba? Siyempre, yung mga praning, pag, ayan talagang kahit na napapaligiran na siya ng pulis, napapaligiran na siya ng katotohanan, Patay hindi kung yung patay papahuli yan. ng buhay. Yes. Makikipag, yan, gagawin niya ng lahat. Alam naman natin na marami sa ating government official na bangag sa kapangyarihan, lulong sa kapangyarihan. So, gagawin niya lahat para hindi mawala yung kapangyarihan na yon at yung nakukuha pa nila hanggang ngayon. Kasi ang balita natin, di ba, kayo din, alam niyo yan, tuloy-tuloy pa rin sila eh. Imagine niyo corrupt ang 2025 budget. Until now, inulit pa nila. Yes. Para bang wala sila talagang konsensya na paulit-ulit. Hindi ba kayo na-frustrate doon? Sa bagay na, ano ba yan? Paulit-ulit na lang. Hindi nyo ba naisip na meron pa kayong gawing hakbang na iba? Ito nga sir, yung ginakbang namin nga ngayon, baka may dadagdag pa kami na para matigil na talaga itong korupsyon ito dito sa ating bansa. So marami pa kayong ebidensyang ilalabas? Yes po, marami pa po. Uy. At saka maliban sa ebidensya, boss, parang narinig ko, hindi lang kayo 18. Meron pa pong, kung halimbawa man, may gawin sila sa inyo, may backup na mga Marines din po ba ito? Na mga natitirang iba? Back up yun. Tayo na. Talagang pinaghandaan din no? I now give the floor to the representative of the International Career Support Association. Thank you, Mr. President. I stand here to denounce a grave injustice. Lodoli Godloa Duterte, 80 years old, former president of the Philippines, who bravely fought illegal drugs to protect millions, has been unlawfully removed from the homeland and held in a prolonged pretrial detention by the ICC in The Hague. This is a political persecution and not justice. Yes. The current administration extradited him without due process, bypassing Philippine courts and violating national sovereignty. He was extradited without any due process. Incidentally, since March 11, 2025, exactly 1 year ago today, this elderly leader has endured detention, separated from family and serious health issues. Global rallies and protests in The Hague and throughout the world demands the interim release, which has been unlawfully denied by the ICC 3 times. This over 1 year pretrial detention raises profound question about compliance with the Rome Statute's guarantees of human treatment and speedy trial. Yes. It is an affront to human dignity and the abuse of international justice for political ends. We urge this Council to demand humanitarian review and interim release of President Duterte. Justice must be fair, not a weapon against the people. The majority of the Filipino voice will not be silenced and depressed. Thank you very much. Yari kayo dyan. Thank you. Diba? Tama naman eh. 1 taon? Ganong katagal? Diba? Wala kaya pala sa Pilipinas. Alam ko naman, di naman natin na posisyon niya para makapagsalita ng ganyan, pero ganong katagal. Diba? Sabi nga nila, political yan. Diba? Meron tayong dito eh. Meron tayong sovereignty rito, may batas tayo rito eh. Bakit kailangan pandalin doon? Diba? Etong susunod na mapapanood nyo, nakikinata ko na to eh. Paano ko pa sasabihin? Basta binastos si Tatay Digong. Vlogger din to. Binastos si Tatay Digong. Maraming nag-comment sa kanya, maraming nag-repost ng mga niya, maraming nag-share ng mga video niya dahil binastos na talaga si Tatay Digong. Panoorin niyo. Happy anniversary! Happy anniversary sa'yo Ayan Never bring him home. Sabi nga nila. Diyan ka na lang huwag ka nang babalik. Let's go!
Happy anniversary! Happy anniversary sa'yo ha. Ayan ha. Never bring him home. Sabi nga nila. Diyan ka na lang ha. Huwag ka nang babalik. Let's go! Okay, ano yan ha? Kalat na kalat yan sa TikTok, sa social media, at kung saan-saan. Balita at kaalaman ang account niyan sa TikTok. Hindi ko lang alam kung meron din siya sa Facebook. Basta nakikita ko. Ito yung nahanap ko eh. Basta yun siya. At siya yan yung mukha niya. Siya yan. O, kasi mayroon pang mga ibang video na kita yung mukha niya. So, siya yan. Ano na ba yun? Balita at kaalamanan. Balita. Ayun nga. Okay, siya nga yan. O, 62K followers sa TikTok. So, nandoon yung video na yan. O, kasi March, ngayon, 16 eh. So, March 11, anniversary ni Tatay Digong. So, ginawa niya yan. So, mapabastos talaga, di ba? Vlogger din yan eh. Di ba? Pambabastos yun. Di ba? Parang hindi ka naman Pilipino. Alam mo, nag-reflect tuloy dyan sa ginawa mo kung paano ka palakihin ng magulang mo. Ano lang ha, i-comment nyo dyan sa baba kung ano reaction nyo dyan. Kaya dalawang beses kong pilay eh. Diba? Di ba kabastusan yun? Diba? Okay na eh, nando doon na. Buhay man siyang umuwi o patay, tanggap naman natin yun eh. I strongly believe na pati yung pamilya niya, tanggap na kung ano yung kapalaran ni Tatay. History na yun eh. Wala na makakapigil yan. History na yan. Nandiyan dyan, nakatatak na yan. Baka sa susunod kasama na sa ano yan eh. Sa tanong ng pagka sa mga bata sa history na kasama na dyan. Sinong unang-unang presidente na napadala sa ganyan-ganyan ng Pilipinas napadala sa ICC para investigahan. Baka sa susunod kasama na sa mga exam yan eh. Pero yung to go beyond that is disrespectful eh. 'Di ba? Kapastusan yung ganun. I-comment nyo dyan sa baba kung anong tingin nyo. 'Di ba mga kayon? Grabe balita at kaalamanan. Huwag nyo na i-follow, huwag nyo na i-subscribe. Diyos ko. 'Di ba? Dito lang tayo sa totoo. Maraming salamat, Joe Malone TV, Issue ng Bayan, ating pag-usapan.